Yun mga ka-best friend, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel at for today's video maraming tayong tanong na dapat sagutin sa ating mga karusi chariot, no? So, yun, sa vlog na ito sasagutin natin yon. Ito si Boss Katambayan. Ito, mga katambayang mga papi. So, siya yung nagtanong kung sabi niya, Sir, ask ko lang kung may plaka na ba ang chariot at pwede ba sa highway? Salamat po. So, yun, si Boss Katambayan, mga papi. So, yun ang tanong niya at ang sagot natin dyan ay meron pong plaka yung Euro si Chariot. At meron din namang nalilate yung plaka dahil sa siguro pa sa pag-release ng LTO talagang mabagal. O di kaya pwede nyo ipaloob sa mga kasa baka meron ng plate number yung inyong Rusi Chariot. So, ang isa pang tanong niya kung pwede ba ito sa highway, pwedeng-pwede sa lahat ng highway sa Pilipinas, maliban lang po sa expressway at mga highway doon sa loob ng Metro Manila. So, may mga highway doon na bawal ang trike, katulad ng sa C5 bata, pinagbabawal na rin yung trike doon. Sa mga 4 lanes sa Maharlika Highway, katulad nitong Tuguegarao Isabela, 4 lanes yan. Mayroon na nga dito 6 lanes. Pero pwedeng-pwede sa dyan dumaan basta na sa outer lane lang tayo. Dito sa right side natin, pinaka-outer. Doon lang tayo uh, tumakbo sa linyada kasi pag dito na tayo sa gitna, ayan po yung tinatawag na fast lane. Yung dumadaan dyan ay mga mabibilis na sasakyan katulad ng mga 4 wheels na private. Yung iba, bus, no? Yung bus mabibilis dyan sa fast lane. Kaya bawal yung trike dyan sa fast lane. Kailangan na sa most outer lane tayo. Gumilid na lang tayo pagdating sa National Highway o yung main road. So, meron naman yung tinatawag na intercity. Minsan, pinagbabawal din yung trike doon sa kanilang main road. Mga tricycle bawal. Pero nakadepende pa lang si LGU kung ano ba yung rules pagdating doon sa kanilang mismong city. So, katulad yan sa Cavite, sa Trece Martires, meron dong area na pinagbabawal yung trike dumaan sa kalsada na yon. Meron din sa Imos na bawal din dumaan yung mga trike at yung mga 3 wheels katulad ng mga tricycle, ng mga chariot. Meron din doon na area na bawal dumaan. So, yun yung mga patakaran kasi nila. Kaya sundin na lang natin. So, mas maganda kung uwi kayo ng probinsya na may dalang trike. Mag-search muna kayo sa Google o di kaya magtanong-tanong sa mga expert pagdating nyo doon sa isang lugar. Kung kunyari may nakita kayong enforcer, magtanong lang kayo doon kung saan pwede dumaan yung mga trike. So, yun yung mga katanungan na masasagot na natin. So, yun, sa mga nagbabiyahe na gamit yung trike, ingat-ingat lang dahil 3 gulong lang to at pwede tayong sumemplang, no? Lalo na sa mga kurbada, bawal tayo bumangking sa mga kurbada kasi isa lang gulong yung nasa harap at dalawa yung sa likod. So, napaka-delikado pa rin. So, yun, sa mga sigsag, ingat-ingat kayo sa mga sigsag. Yung katulad ng Bagyo. Ay, ito pa, may nagtanong din sa atin dati na kung pwede ba yung chariot sa Bagyo. Doon po mismo sa buong Baguio City, yung Baguio yung mismong sentro ng Baguio, bawal po yung trike doon. Ang pwede lang po doon, 4 wheels na multicab, private car. Pero yung itong mga tricycle, bukyo, yan po yung bawal doon sa mismong loob ng Baguio City. May mga kalsada rin kasi doon na close dahil doon sa mga tourist attraction at maraming mga turista na nandun. So, yun yung mga bawal. Nakapasok kami doon nakaraan at wala talaga mga trike na bumabiyahe doon sa Baguio City. So, yung mga trike dito lang sa La Trinidad, yung mga barangay-barangay lang dyan. So, pag mismong doon sa city, ay bawal siya doon. So, ano pa yung mga lugar na sa Metro Maynila, maraming pinagbabawal doon na trike. C5, EDSA, bawal din yung trike doon. Maganda dito lang kayo sa Tondo, no? So, hindi ko pa kasi kabisado talaga dyan yung iba pagdating sa mga trike. So, mas maganda magtanong-tanong na lang kayo dyan sa mga enforcer na makikita nyo sa daanan. Sa Google kasi hindi sila updated sa Google Map kung saan pwede dumaan yung trike. So, actually sa mga Maharlika Highway, pwede talaga. Kasi 6 lane yan.
Mayroong 4 lane, 6 lane. Ang sa gilid na side o yung outer lane, yan yung pwede sa 3 wheel at saka motor. No, sa ibang ibang cities, ang motor bawal na sa gitna, nasa ano lang talaga, nasa gilid na. At may nakapaskil doon sa mga kalsada na bawal yung motor, bawal yung tricycle, yung 3 wheels. Kahit anong klase ng 3 wheels bawal. Kasi maraming klase ng 3 wheels, mayroong Bajaj RE, katulad ng Bajaj Bukyo, mayroon din TBS King, Bukyo din yun. Meron ding ano pa yung isang brand. So itong atin, Rosy Chariot, bawal din to sa mga national highway sa gitna. Ano pa, yung Piaggio, Happy City, bawal din sa gitna ng highway yon. Mga ano pang ibang mga bukyo. Comment down below na lang mga ka-best friend. At makakuha tayo ng idea din sa inyo ano pa yung ibang mga trike na hindi natin nabanggit. So ito kasi, ang Rosy Chariot ay gamit na gamit ito sa mga business, mga pangkargahan, service. Ayun kasi pangkargahan yan, ano yung cargo type. Talagang ginagamit namin sa pangkargahan yan. Ito kasi passenger type, ginagamit na namin pang service to. So matibay din itong Chariot. At kalaban mo lang dito talaga yung tagtag sa pagdating sa mga lubak, no? Kalaban mo dyan yung stress. Yung katawan mo pwedeng mabugbog kung sobrang layo na mag-isa ka lang mabiyahe. So okay lang pag marami-rami kayo, medyo malambot yung rebound ng ating Chariot at hindi siya gano'ng matagtag. So maganda pag mag-long ride kayo, mabigat yung karga nyo o yung na hindi kayo tatagtagin. So may nagtanong din sa atin pala kung saan yung matagtag na Chariot. Ayun po yung matagtag na Chariot, yung cargo type. Yung cargo type po kasi wala siyang wala siyang shock absorber. So kaya hindi lumalaban yung mulye. So, matigas talaga yung mulye nun kasi nakadesign talaga siya sa pangkargahan na mabibigat. Ito naman yung ating kasi passenger type. Nakadesign ito sa mga pang-passenger na design, pang pasahero. So ang pasahero kasi nangangailangan ng magandang rebound, no? So pagka hindi maganda yung rebound, matagtag, hindi nasasakay yung mga pasahero mo, masasakit na yung katawan, para silang nalamog dahil dun sa sobrang tagtag ng Chariot. So ito naman ang Chariot natin kasi alaga naman natin. Binabala ko pa siya bawasan ng mulye. So ito-try ko kung pwede bawasan at ano ba yung advantage pag binawasan natin. Sabi daw ay malambot konti yung pag-reborn niya o hindi siya gano'ng matagtag. So ang mulye kasi nito marami. Parehas lang sila ng mulye nitong cargo type ito. Saka itong passenger type natin. Parehas lang yung laki ng mulye, parehas lang yung kapal, parehas lang yung bilang. No? Ang pinagkaiba lang nito talaga yung kanyang shock absorber. Itong passenger type ay meron siyang shock absorber. At yung cargo type naman, siya yung walang shock absorber. So may nagtanong din sa atin yan. Pero nasagot na rin natin yan sa ating YouTube channel na yung cargo type ay patagtag. So yun. Marami pa tayong pag-uusapan sa next vlog natin. So natanggal yung ating ano dito. Ito yung ating voltmeter. So importante ito para sa ating battery. Kasi pag wala to ay mahirap nating anuhin yung ating battery. Natanggal yung wire dito kasi tinalian ko lang to. Wala kasi siyang bahayan. So tinalian ko lang siya. So hindi ko lang alam kung pwede pa naman ito magagamit basta soldering iron lang. At meron tayong charger port dyan ng ating mga cellphone, ating mga camera, kung ano pang pwedeng i-charge natin dito. No? Dito kasi sa pinaparadahan namin, medyo maalikabok. Kaya kung mapansin nyo, maalikabok na yung ating Chariot. Kailan ko lang ito nilinisan. Pero yan, kitang-kita naman yung alikabok. Yan, ay, may nagtanong din pala sa atin tungkol dito sa ating itong parang harang dito sa gilid. Ito mga kapatid, ano lang to? Plastic cover lang na makapal, no? Ang ginawa ko dito, papakita ko na sa inyo. Ang ginawa ko dito guys ay binutasan ko yung bawat gilid ng frame. Yan. Yung mga butas yan. So, lalagyan natin ng screw na meron siyang lock washer. Yan, may mga lock washer siya para hindi lumuwag yung ating screw. So, yan, may mga lock washer yan.
At ito kasi aluminum, binili ko lang sa Unitap, mura lang naman to, 170. So ang ginawa ko kasi hindi ko to binila ng matibay. Kasi sabi ko temporary lang naman bago ko siya paggawa ng mismong talagang cover dito na plain sheet. So temporary lang to. Pero okay naman siya hanggang ngayon, okay na okay. Hindi naman siya napupunit. Laging bilad sa araw. Ito kasi yung sitwasyon dito. Talagang nabibilad sa araw tong ating Rosy Chariot dito. Yung ating headlight, crystal natin laging nabibilad sa araw yan. Pero hindi naman siya basta-basta dumidilaw. Yan. So, ang ginawa ko, nilagyan ko lang, nung sinalpa ko dito, nilagyan ko lang sealant, silicone. Yan. Para hindi tumagos yung tubig dito sa loob. Kasi pag walang silicone, lumabasa dito. So, parang wala ka na ring dingding. So, ang ginawa ko, nilagyan ko lang sealant dito sa gilid. Itaas. Yan. So, mura lang naman nagastos ko dito. Nasa 600 lang lahat yung nagastos ko. So, mura lang mga kabest friend. At yun nga, yung ating Rosy Chariot ay inugpa-change oil na. So, bibilan natin sa sunod na araw ng langis dun sa shell. Yun. So, sa mga magtatanong dyan ulit, comment down below lang kayo para magawa natin ng vlog itong ating Rosy Chariot. At para masagot na rin natin yung mga katanungan ninyo dyan. So, sa center mirror nito natin, ito, tandaan nyo guys, pag nagbutas kayo dito, ay ayusin nyo yung pagbutas. So, wag nyo gayahin itong sa akin kasi tumatagas to pag umulan. Yung napasok dito ng tubig pag umulan, itong tube na to. O ito yung sphere na to. So, nababasa, tumatagas dito yung tubig. So, hindi maganda. So, gagawin ko yan. Tatanggalin ko tong binutas ng unang may-ari. Papalitan ko na lang ng panibagong bracket para dito sa ating rear mirror. So, maganda rin may ganito kasi makikita mo yung passenger, makikita mo yung nasa likod na kasunod natin. So, safe pa yung ating kung ano mang may dala tayo na nakikita natin kung may mahulog man ng mga bagay na karga natin. So, yun. At ito yung ating sitwasyon ng Chariot. Yan. Yan. So, kinakalawang yung mga gilid dito. So, ito yung ingatan nyo. Dapat yung sa inyo hindi mga kalawangan. Kasi pag kinalawangan yan guys, ay napakahirap harabulin. Talagang masisira yung Chariot nyo. At aanuhin na siya ng kalawang kakainin. Tulad nito. Yung unang kasing may-ari na sa dagat sila. Kaya mabilis siya anuhin ng kalawang gapangin. So yun, thank you for subscribe sa ating YouTube channel. Mga ka-best friend. Comment down below lang kung may mga katanungan kayo dito sa ating Chariot. So yun, thank you sa panonood din nyo ng ating vlog sa araw na ito. At thank you mga ka-best friend. So, see you sa next vlog natin. At least na sagot na rin natin yung tanong ninyo na kung pwede ba yung Chariot sa mga highway. Pwede po, basta nasa gilid lang kayo, walang problema. So, ang bawal lang dun sa expressway, no? Yun yung may mga limit na 400cc pataas, yun na yung pwede. Pero itong ating kasi 175, bawal po sa mga expressway. Doon lang po tayo pwede sa national road, no? Na merong 4 lane, 6 lane na mga public road. So yun, thank you for watching mga ka-best friend.